ang malaking problema po dito sa ating gagawin ngayon ng reaction video ay nadadamay po talaga ang mga ordinaryong mamamayan po ng China. Dito po sa karma na nangyayari po talaga sa kanila. Title po nito, Matinding Dilubyo sa China ngayong 2024. Mula po ito kay Solidong Kaalaman. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ito reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Sunod-sunod na dilubyo, gaya ng bagyo, Grabe. tornado, matinding tagtuyot, at matinding pagbaha, nananalasa pa rin sa iba't ibang bahagi ng China, kung saan ang pinakabagong malalang nangyari sa kasalukuyan ay ang pagkasira ng Dongting Lake sa Hunan Province ng China, at dahil sa pagkawasak nito ay napakaraming lumutang na naging pagkukulang ng komunistang partido. Ang kawawa talaga rito, no, sabi ko nga kanina, yung mga ordinaryong mamamayan ng China na walang kinalaman sa kabaliwan ng kanilang gobyerno at kasakiman, no, real talk po yan. Kawawa po talaga yung mga walang kinalaman, no, dahil po sa karma, nadadamay po ang mga mamamayan na yan. Sobra po kasi talaga ang sama ng ugali po talaga ng leader po ng China. Kaya ito po talaga, ang nature na po ang humuhusga po sa kanila. Talaga pong kinakarma sila. Isipin nyo, no, bihirang-bihira po yung magkaroon ng ganyan sa isang bansa. Yung mga ganyang dilubyo, yung mga bagyo, tagtuyot, no? Kontra po yun, no? Tagtuyot, tapos bagyo, tapos may tornado pa. Kumaga, iba-ibang klima yan eh. Kumaga kung iisipin mo eh, no? Pero sa kanila, pinakyaw nila. No? Pinakyaw nila ang lahat ng dilubyo sa buong mundo. Lahat po ay nararanasan po ngayon dyan sa China. Isa na rito ang kakulangan sa kaalaman ng kanilang pamahalaan upang agarang masolusyonan ang naging sanhi ng dilubyong ito at ang kasakiman ng komunistang partido na ginawang malawak na lupain ang bahagi ng lawang ito na ngayon ay tila naniningil na at muling nilamon ng tubig ang dating bahagi ng lawa na ginawang lupain ng komunistang partido. Yan ang nangyayari kapag sakim ang gobyerno, no? Grabe. Dati po ako po ay hindi po ako natutuwa sa mga nagwi-wish ng mga sama sa isang tao, isang ano. Pero dito po talaga kasi deserve po kasi talaga nila nitong ano ng gobyerno ng China, no. Ang nakakaano lang po, nakakalungkot lang po talaga. Syempre, yung mga mamamayan damay po talaga. Yung mga walang kinalaman. Pero yun na po kumbaga casualties po talaga yan Talaga pong ganun po mangyari kasi dyan po sila nakatira, no? Pero talaga po, deserve po talaga ng gobyernong China po talaga yan. Dito po, no? Kasi po nakakagigil po no? Meron po tayong latest na balita, di ba? Na ginawa natin ng reaction video na yung dalawa nating mga mangingisda, no? Ating isa po ay nawawala. Ibig sabihin, maaaring patay na po yun, no? Na talaga pong binangga yung ating mangingisda, no, na yung bangka nila ng barko ng China. Kaya po nakakagalaiti po talaga ang ganitong mga nangyayari po sa atin. Talaga pong hindi na po tayo mag-iisipan na kung ano pa. Talaga pong deserve po talaga nila ang ganitong nangyayari sa kanila, sa bansa nila. Ito ang Dongting Lake mula sa probinsya ng Hunan sa China. Ito ang ikalawa sa pinakamalaking lawa ng bansa na sinasabing umaabot noon sa sukat na mahigit sa 6,000 square kilometers. Subalit sa kasalukuyan, ang sukat nito ay umaabot na lamang sa mahigit 2,000 square kilometers at iyan ay dahil sa kasaysayan ng mga reklamasyon ng bansa kung saan ang ilan sa bahagi ng lawa sa kasalukuyan ay bahagi na ng mga sakahan, tirahan, pasyalan at kabahayan ng daan-daang libong residente ng probinsya. At dahil sa sunod-sunod na sakunang tumama sa bansa ng paulit-ulit, sa loob lamang ng ilang buwan ay nagpatuloy ang pag-angat ng tubig sa malaking bahagi ng China, partikular na sa pinakamalaking dam sa buong mundo, ang Three Gorges Dam na ito, na pangunahing naglalabas ng pinakamalalaking metriko ng tubig sa malaking bahagi ng bansa. Kasalanan talaga yan ng gobyerno. Isipin nyo, di ba? Yung mga lawa nila o yung mga dagat nila dyan, whatever, no? Ginagawa nilang island. Kumaga ginagawa nilang kapatagan. Tinatayuan nilang mga building na hindi naman na dapat. Siyempre, yung kalikasan mismo talaga, wala nang lalabasan yung tubig. Talaga pong babahain talaga sila dyan. Magkakaroon talaga ng dilubyo. Kumbaga ini-improve na ng ini-improve.
pero hindi nila alam sa bandang huli talaga pong lulubog na po talaga ang China. Kaya nga po aligaga na ang China na manakop ng manakop ng mga teritoryo ng may teritoryo kasi alam talaga nila na may ganyan lang nangyayari sa kanilang bansa. Para po pag sinakop nila yung ibang teritoryo ay doon na po sila lilipat. Palubog na po ng palubog talaga ang China. Kasalanan din yan ng gobyerno nila, karma po talaga yan ng gobyerno nila. At dahil nga sa patuloy na malalakas na pag-ulan, ay mabilis umaangat ang level ng tubig Tama. sa malaking bahagi ng China. At dahil ang mga dam gaya nito ay may kakayahang maglabas ng sobra-sobrang tubig, upang mapanatili ang seguridad ng dam ay nakadaragdag ito ng mas mataas na level ng tubig para sa iba pang bahagi ng China, kung saan ang tubig na pinakakawalan sa Three Gorges Dam ay dumadaloy sa isa pang dam sa kahabaan ng Yangtze River. Kaya't nagpapakawala din ito ng malaking level ng tubig na napupunta naman sa Dongting Lake na sa kasalukuyan ay dumanas ng pinakamalalang pagbaha sa nakalipas na 25 taon. Sa madaling salita, ang malakas na tubig ulan na bumabagsak sa bahagi ng probinsya ng Hubei ay tila direkta na lang bumabagsak sa probinsya ng Hunan dahil ang lahat ng tubig na bumabagsak sa Hubei ay mabilis na dumadaloy sa Hunan dahil sa malawakang pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Kaya't bukod sa napakalakas sa pag-ulan na nararanasan sa Hunan Province, ay dinoble at tiniripli pa ito ng tubig na naimbak sa mga dams mula sa Yangtze River, kasabay ang malalaking level ng tubig ulan na bumabagsak sa bahaging ito ng China. Kaya't ang sumalo ng halos lahat ng tubig ulan ay ang Hunan Province ng China. Dahil sa kasakiman ng kanilang gobyerno ay nadadama yung mga ordinaryong mamamayan ng China. No, kawawa naman po talaga sila. Ay tako, yung gobyerno po kasi ng China talaga sobrang sakim po talaga, no. Ang Diyos na rin po, no, ang gumagawa ng paraan na kumbaga ina-advance na po talaga yung karma nila. Alam po natin yan, no, may Diyos po tayo, naniniwala tayo sa Diyos. Kaya po tayo ay hindi po tayo gagawa ng kung anumang masama, no. Sabi nga nila, pag ikaw gumawa ng masama, sisingilin ka talaga. Karma, no? Maniwala po kayo sa karma, may karma po. Ito na nga po nangyayari sa China. Hindi pa man sila nagdedeklara ng gera. Alam na po yan ng Diyos po natin na talaga pong hindi po maganda ang kanilang ginagawa. Kaya po ganito po yung nangyayari po sa kanila ngayon sa China. Sipin nyo yan, no? Kasi po lahat po talaga sa Indo-Pacific ay hinaharas po talaga nila. Ang gobyerno po nila at ang kanilang leader sobrang sakim po sa kapangyarihan. Gusto po lahat ay makamkam. Kaya ayan po ang nangyayari po sa kanila. Kawawa lang po talaga yung mga mamamayan nila. Kasama na rito ang dagdag na pagbabawas ng malalaking level ng tubig sa mga dam upang masiguro na hindi aapaw ang mga dam na ito dahil sa tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Kaya naman mabilis na lumaki ang level ng tubig sa lawa ng Dongting na ikinasira naman ng mga dike nito na kalaunan ay muling lumamon sa dating bahagi ng nasabing lawa. At dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman ng kanilang pamahalaan, ay nagpatuloy ang pagtagas ng tubig sa nooy unti-unting nasisirang dike ng lawa. Ito na rin yan, no? Kaya nga diba nabuo yung salitang made in China. Mahilig po kasi sila yung quantity over quality. Kumbaga, mabilis nga yung paggawa nila, ganito. Pero yung mga materialis naman ay putyo-putyo lang, no? Ganon. Tapos yung paggawa nila sobrang bilis, wala na pong matinding pundasyon. Ganun po eh. Kaya nga po nagawa yung salita made in China. Ibig sabihin po nun ay hindi po pulido at madaling masira. Ganyan din po nangyayari po sa kanilang mga infrastruktura kasi nga po ganun kahina ang mga pundasyon at mga materyales na ginagamit po nila. Kaya ganyan po nangyayari talaga sa kanilang lugar ngayon. Ganun po yun, no? Pag-unlad ng mabilis pero pagdating ng huli ay talaga pong sira po lahat. Kasi po wala pong matinding pag-aaral ang kanilang gobyerno. Ang alam lang po nila, matalino lang po sila ay manakop ng manakop. Real talk lang po yan. No? Doon lang po matalino ang kanilang gobyerno sa pagsakop ng mga teritoryo na may teritoryo. Pero pagdating po sa mga solido na mga pundasyon ng kanilang mga ginagawang infrastruktura ay wala po talaga. Sobrang hina, hindi po dekalidad. Ganun po yun. Dahil ayon sa mga nakasaksi, ang mga dike ng lawa ay walang mga konkretong pundasyon kung kaya't madali itong gumuho na naging sanhi ng malawakang pagbaha. Bukod pa rito ang naging pamamaraan ng pamahalaan para pigilan ang pagkasira ng dike ay paggamit lamang ng mga pinong buhangin. Kaya't ang bawat bagsak ng buhangin na itinatambak dito ay tinatangay lamang din ang agos ng tubig. Hanggang kalaunan, maging ang kanilang mga truck
ay sinadyang ihulog na rin sa nasirang dike. Gayunpaman sa lakas ng agos nito, maging ang mga truck ay tinangay lamang nito. Ganito kalakas ang agos ng tubig sa nasirang dike, kaya't ang ilang residente ay nagalit sa pamahalaan ng China. Isipin mo, no? Wala ka na bang ibang option? Wala ka na ba talagang ibang maisip na paraan? Kundi ihulog yung truck doon para Grabe. Kala ko pa naman matatalino ang mga Chinese, no? Pero isipin nyo, yung ganong logic, no? Parang kumbaga, ewan ko, parang hindi talaga pinag-isipan, no? Kumbaga, talagang aagusin niya sa sobrang lakas ng agos. 'Di ba? Isipin nyo, kahit pa gano'ng kabigat pa yung truck na yan, ay hindi po basta-basta yan ay mapapahinto yung ganyang katinding agos. Kailangan po talaga dyan yung construction, 'di ba? Yung pag-construct nila ng kanilang mga ganyang mga bagay na yan ay talaga po dapat pulido. Tulad yan, kung pinong buhangin lang talaga yung kanilang ilalagay dyan, ay wala po talaga mangyayari. Aagusin lang po talaga yan, no? Kaya po talaga, kailangan po talaga nila dyan ay matinding construction, talagang solid, no? Kumbaga kung isisemento yan, lagyan ng mga pundasyon talagang matitibay, ganun dapat. Hindi yung ganyang madalian, yun kasi ang nasanay po ang China talaga sa mga madali ang mga bagay. Kaya po talaga, madali pong masira ang kanilang mga itinatayong mga bagay, at kahit na po yung ating mga materyales na nahahawakan, no, tulad po ng mga Chinese product po nila, ay madali po talagang masira at delikado sa tao. Dahil kung ang truck nga naman ay tinatangay ng malakas na agos, ano pa nga naman kaya ang magagawa ng mga pinong buhangin Tama. na inilalaglag nila? Kung kaya't bukod sa nagsayang ng oras ang pamahalaan ng komunistang partido, Aroy. ay hindi na naagapan pa ang tuluyang pagkasira ng dike. Kaya tila ang syudad na katabi ng lawa ay nagmistulang bahagi na lamang din ng lawa na sumalanta sa napakaraming ari-arian at kabuhayan. At sa kasalukuyan nga, na nagmistulang lawa na ang syudad, ay doon pa lamang nagsisimulang maglagay ng bato ang pamahalaan. Too late na, no? Kung kailan kung kailan oras na nangyayari na yung ganyang dilubyo, saka lang sila naggaganyan. Maling-mali po, dapat yan inagahapan nila. No, kung kailan may nangyayari na, doon sila gagawa ng ganyang, kumbaga, panapal na lang po nila, no, para may masabi lang na meron silang ginagawang paraan. Ganyan po no, isipin nyo, no, ang sipag-sipag ng gobyernong China na manakop ang haras dyan sa West Philippine Sea, talagang nag-i-invest sila ng milyon-milyon na pera nila dyan para lang magpalakas ng kanilang sandatahang lakas at talaga pong mangharas dyan sa West Philippine Sea, mangharas po sa atin, sa iba't iba pong bansa dyan sa Indo-Pacific. Pero yung kanilang mga mamamayan po ay napapabayaan nila. Isipin nyo, no? Too late na po talaga ang kanilang ginagawa na yan. Para lang masabi sa mga mamamayan nila na meron silang ginagawa. Na para ma-rescue yung kanilang mga mamamayan na talaga pong isipin nyo, no? Galit na po yung kanilang mga mamamayan. Hindi lang po talaga makapagsalita talaga. Alam niyo naman sa China rin, no? Wala silang freedom dyan. Kumbaga, nabubusalan po ang kanilang mga bibig, no? Parang sa North Korea rin, no? Kasi po ang kanilang gobyerno po talaga ay wala po talaga sa ayos. Upang barahan ang dike, gayon pa man ang sakuna ay naganap na, na sumira sa mga ari-arian at hanap buhay ng mamamayan nila. At sa mga pangyayaring ito, ay tila nga lumalabas na mayroong nananamantala sa mga rumisponde sa sakuna. Dahil imbis na mga nakasakong buhangin ang inihanda nila, dahil sa patuloy na malalakas na pagulan sa China, ay mga pinong buhangin lang ang dala nila. Sa makatuwid ang mga lupang ito maging ang mga truck ay babayaran ng gobyerno. At dahil nga nasayang lamang ito, ay dodoble ang kikitain ng kumpanya para sa susunod na effort ng pagkumpuni nito. Sila yung naggagaguhan, no? Isipin nyo, tama nga naman si Solidong kaalaman dito, no? Bakit hindi nakasako yung mga buhangin? Anong knowledge, no? Diba, common sense, Kung purong buhangin lang ilalagay mo ron na hindi nakasako, ano rin lang din yun. Diba? Kung nakasako yan, mapipigilan kahit papano yung agos ng tubig. Sila na lang lolokohan dito, no, sa bansa nila, no. Ang galing ang galing din ng utak, no. Ang galing ng utak sa kalokohan ng mga Chinese talaga. Kaya't kung mapapansin sa video, maging sa mga bahagi ng matitinong dike, ay inilalaglag rin nila ang mga truck na may lupa. Aroy. Dahil tiyak ay babayaran naman ito ng gobyerno. Kaya't naging kaduda-duda para sa iba ang naging hakbang ng pamahalaan para tulungan ang mga mamamayan ito. At marahil ang kanilang desperasyon para kumita
ay bunsod ng pagpapatuloy ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Well, okay lang yan. Ganyan-ganyan ninyo yung gobyerno nyo. Kasi nagsasayang din yung gobyerno nyo ng mga milyong-milyong pera nyo eh. Yung mga tax na binabayaran nyo kung may taxman kayo, di ba? Dinadala lang ng gobyerno nyo sa pagsakop dyan sa West Philippine Sea, di ba? Imbis na itulong sa mga mamamayan, no? Magtayo ng mga matitinding pundasyon ng mga infrastruktura nila, ay hindi po. Pagdating sa mga mamamayan nila, putyo-putyo yung mga materyales at talaga pong madaling masira. Pero pagdating sa pananakop dyan sa West Philippine Sea, talagang bilyon-bilyon ang ginagastos ng kanilang gobyerno, no? Sakim kasi ang gobyerno nila, kaya ito, no, yung mga private ano na yan, inuutakan din yung gobyerno nila. No, isipin nyo, no, kung ikaw matinong pag-uutak mo ba, iuhuli mo ba yung truck dyan na alam mong wala rin namang maitutulong, di ba? Diyan sa pagpigil dyan sa baha na yan. Sila po talaga ay naggugulangan po dyan sa China. Na nagdudulot ng kagipitan sa malaking populasyon ng mamamayan nila. Nito lamang January ng 2024 ay naitala ang malalakas na paglindol at malawakang pagbaha at matinding tagtuyot sa China. At sa sumunod lamang na buwan ng February, taong kasalukuyan, ay nagkaroon naman ng matinding pag-ulan ng nyebe sa bansa na nagdulot sa pagkapal ng mga nyebe sa kalsada. Kaya nga kahit ako nag-iisip na rin ako ngayon, alam niyo yung COVID, malamang sinadya ng China yan na talagang ipakalat Kumbaga, hindi mo na ngayon sa panahon natin ngayon, hindi mo na maiisipan na maganda yung China. No, talagang maiisip mo na talaga na lahat ng mga bagay na mga ganyan ay sinasadya na ng China. No, yung nangyari sa atin noong 2020, alam niyo na yun, lahat nag-shutdown talaga, no. Para sa akin po, no, siguro talagang sinadya yun ng China. Yun na magkaroon po tayo ng ganung pandemic. Grabe po kasi sobrang grabe yung nila, yung gobyerno nila, sobrang sakim, sobrang makasarili po talaga pong wala pong iniisip, no. Kahit po yung mga mamamayan po talaga nila, nakikita niyo naman, 'di ba? Talagang kawawa sa kanila. At naging daan sa madudulas na kalsada na nauwi sa pagkakarambola ng mga sasakyan nila. Habang nito lamang namang March ay muling niyanig ng malakas na lindol ang China habang nagpapatuloy ang mga pagbaha at landslide sa bansa. Habang nitong April ay nanalasa ang malakas na tornado sa bansa kasabay ng pinsala ng pagkakaroon ng landslide. Grabe, no, pinakyaw nila lahat ng dilubyo. Nako, yung Diyos talaga ang umaano sa kanila, no? Talagang karma talaga ang inaabot ng China talaga. Sana yung mga mamamayan nila makapag-isip-isip, no? Sana magwelga sila diyan, whatever na gawin nila. Kumbaga, alam kong imposible pero sana mapabagsak nila yung kanilang leader ng gobyerno nila. Kasi po talagang wala pong magandang idinudulot to. Pagdating sa mga mamamayan nila, ay talagang tinitipid nila yung mga mamamayan nila. Pero pagdating sa mga pagsakop, no, talaga pong bilyon ang ginagastos sila, talagang nagmo-monitor sila diyan sa West Philippine Sea, talagang gumagawa sila ng malalaking barko nila para lang mangharas diyan sa West Philippine Sea. Isipin niyo 'yun, no. Pagdating sa mga mamamayan nila, ganyan yung nangyayari, talaga nahihirapan lahat. Ang malakas na tornado sa bansa, kasabay ng pinsala ng pagkakaroon ng landslide at pagbaha. At nito namang June taong kasalukuyan ay nagpatuloy ang mga landslide, mas matitinding pagbaha at matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng China hanggang sa kasalukuyang buwan ng July na naging sanhi ng paglamon ng lawa sa dating bahagi nito sa ilang bahagi ng probinsya ng Hunan, China. Ganito kalupit ang nananalasang dilubyo ngayon sa China, kaya't maraming tao ngayon ang naaawa sa mga mamamayan nila. Tama. Habang ang ilan naman ay natutuwa dahil sa mga problemang ito na kinaharap ng mga komunista. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, no? Tayo ay naaawa talaga sa mga ordinaryong mamamayan nila na walang kinalaman sa ginagawa ng gobyerno nila. Pero sa isang banda ay tayo rin ay natutuwa talaga. Lalo tayong mga Pilipino, no? Dahil grabe po yung pang-aargabyado na ginagawa sa atin ng China diyan sa West Philippine Sea. Lalo po yung huling balita po, no, may dalawa tayong mangingisda na talaga pong binangga yung kanilang bangka at talaga po yung isa po ay nawawala hanggang ngayon. Isipin niyo yun. Kaya dalawa po yung natin doon, may simpatya po tayo sa mga mamamayan nila at tayo po ay tuwan-tuwa sa nangyayari sa gobyerno nila dahil po may ganyan po nangyayari ngayon dilubyo sa China. Hindi na po tayo mag-iisip ng kung ano pa ganun po talaga Kasi po talagang sobra-sobra na po talaga ang ginagawa ng gobyerno ng China sa atin. Gayunpaman ano't ano pa man na maging damdamin ng iba,
Sa huli ay ang kalikasan pa rin ang magpapasya Yes. kung saan bansa sila mananalasa Tama. dahil sa pang-aabuso ng sangkatauhan sa kanila, partikular na sa lupain ng mga komunista na sumisira sa kanila. Yes. Yun lang po, no, ilalagay ko po sa description ang link ng video ni Solidong Kaalaman para makapag-subscribe po kayo sa kanya. Napakaganda po ng kanyang mga documentary at mga videos. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Until next time po, God bless and peace out. Bye!